Sa kapanahunan namin ay konti lamang ang naniniwala sa mga nilalang, lalo na sa mga aswang. Sabi pa nga ng iilan, saka na sila maniniwala kung aktwal na nila itong mararanasan. Mapagpahalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa magbibigay boses nitong aking sulat. Nais ko lamang pong ibahagi ang naging karanasan sa buhay ko noong ako'y binata pa. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong panahong nasa edad 21 ako, dekada 80. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Simeon. Naninirahan dito sa Tagum Bundok sa Kabisayaan, kasama ang aking Lolo Fredo at Lola Soledad. Hindi ko kilala ang aking mga magulang dahil ang kwento nila sa akin, bata pa lang ako nang iwan ako ng aking ina sa kanilang pangangalaga. Nag-ibang bansa raw ang aking ina, buhat ng mamatay ang aking ama dahil sa sakit sa puso. Noong ipinagbubuntis pa lamang ako. Pero magpahanggang sa ngayon ay hindi na bumalik ang aking ina sa hindi malamang kadahilanan. Sa aming lugar ay isang bantog na manggagamot ang aking lolo. Ang aking lola naman ay isang ordinaryong tao lamang na gustong mamuhay ng tahimik at walang ibang iniintindi. Simeon na po! Aba, kanina ka pa ba dyan? Anong ginagawa mo dyan sa loob ng palikuran? Ba't ang tagal mo naman dyan? Ang sakit na ng tiyan ko, apo! Kapag ako nadumi rito, ikaw ang palilinisin ko. Saglit lang, Lo. Ang sakit talaga po ng tiyan ko. Parang kinukuyungos ang buong laman loob ko. Aba, magmadali ka nga riyan. Hindi ko na mapigilan ng tiyan ko. Na paano ka ba, ha? Lolo, ang sakit po eh. Parang hindi ko po kinakaya, Lo. Sobrang sakit ng tiyan ko. Pakiramdam ko kasi parang kinukuyumos ang lamang loob ng aking tiyan dahil sa sobrang sakit nun. Pagkatapos kong linisin ang aking sarili ay nakabaluktot ako habang papalabas ng palikuran. Nakita ko si Lolo na nakahawak sa tiyan nito. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Lolo. Pero dahil na rin sa hindi nito mapigilan ang pananakit ng tiyan, ay nagmadali na itong pumasok ng palikuran. Habang ako naman ay dahang-dahang umupo sa lupa pagkalabas ko mismo. Sandali, apo. Hintayin mo ako. Ano ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit naman sumasakit ang tiyan mo? Hindi ko po alam, Lo. Basta bigla ko na lang naramdaman ang pananakit ng tiyan ko. Nung makakain po ko ng burger na ibinigay sa akin ni Aling Hisusa, yung babaeng nakasalubong ko po kanina sa daan habang inuutusan mo po ako bumili ng sigarilyo sa ibaba. Yung bagong salta sa ating sityo, Lo. Kasama niyang anak niya, si Cara. Ano ka mo? Kumain ka ng burger? Abat, hindi ka na talaga nadadalang bata ka. Ilang beses ka nang nayanggaw dyan sa katakawan mo. Hindi ka talaga nagtitino kahit kailan. Hindi ko naman po sana tatanggapin, Lo eh. Kaso nakita ko po kasing kasama niya yung anak niyang maganda. Siyempre po nakakahiya. Alam niyo naman pong crush na crush ko yun. Saka siya po yung nagbigay sa akin ng burger. Ayan! Mamamatay ka talaga dyan sa ugali mong yan, Simeon. Porket crush mo ang nagbigay, kakainin mo na. Paano na lang kung may lason yan? Itigo kang bata ka. Itayin mo akong matapos rito at nang madagukan ko yung ulo mo. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa rin nadadala. Lo, pakibilisan nyo na po dyan. Gamutin mo na ako, ang sakit na talaga po eh. Kapag nagtagal ka pa riyan, Lo, matutuluyan na talaga po ako rito. Hindi ko na lang pinakinggan ang iba pa niyang mga sermon dahil pakiramdam ko masusuka na ako. Nakaramdam na rin ako ng sobrang init sa aking katawan na para ba akong sinusunog. Nakaramdam na rin ako ng panghihina sa aking katawan dahil mas lalo pang sumakit ang tiyan ko habang tumatagal. Maya-maya pa ay kaagad na ring lumabas si Lolo.
Inalalayan niya akong makatayo ng maayos, pagkatapos ay inakay niya ako papasok ng aming bahay. Pinahiga agad ako ni Lolo sa sala at agad na ginamot. Tama ngang hinala sa akin ni Lolo na nayanggaw ulit ako, kaya hindi maputol-putol ang sermon niya sa akin. Dati-rati kasi, nayanggaw na rin ako nang may magbigay sa akin ng pagkain sa daanan habang nagpapastol ako ng aming kalabaw. At dahil sa ginutom ako ng mga panahong yon ay tinanggap ko at kinain. Huli ko nang nalaman na aswang pala ang babaeng yon at bigla na lamang naglaho sa aming baryo. O sige, matulog ka na muna ha, Semyon. May gagawin lang ako. Susunduin ko ang lola mo na naglalabas sa batis. Magpahinga ka muna riyan. Sige po, Lo. Matutulog muna po ako saglit. Ang sakit po talaga ng tiyan ko eh. Hinding-hindi na po talaga ako tatanggap ng pagkain na bigay ng kung sino-sino. O sige, matulog ka na. Ang taas ng lagnat mo, Apo. Gagamutin kita mamaya pagkagising mo ha. Inumin mo muna itong langis na pinakuluan ko na may kasamang tubig nang mahimasmasan yung init ng katawan mo. Ang takaw mo kasi, kaya yan ang inabot mo. Agad kong ininom ang ibinigay sa akin ni Lolo Fredo. Medyo napapangiwi pa ako dahil sa kakaibang lasa nito. Kahit pang ilang beses ko na itong natikman ay hindi pa rin nasasanay ang lalamunan ko. Inorasyonan din ako ni Lolo sa kanyang buhay na salita bago siya tuluyang umalis ng bahay. Pagkatapos ay kaagad naman akong nakatulog dahil sa sama ng pakiramdam ko. Agad din namang umalis si Lolo upang sunduin si Lola sa may batis. Pagkagising ko ay medyo hindi na gaano kasama ang pakiramdam ko. Hindi na rin sumasakit ang tiyan ko, kaya kaagad akong bumangon. Sumalubong din sa akin ang madilim na kapaligiran. Naririnig ko mula sa labas ng beranda ang pag-uusap ni Lolo at ni Lola. Kaya dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang pintuan. Bumungad sa akin ang aking lolo at lola na nakaupo at masayang nagkakape. Agad na napatingin sila sa akin, kaya inalalayan ako ni Lola upang makaupo sa upuan na yari sa kahoy. Oy, Apo, gising ka na. Alika't maupo ka. Gutom ka na ba? Ay, sabihin mo nang maipaghain na kita. Gutom na nga po ako, Lolo eh. Anong oras na po ba? Maaga pa, Semyon. Oh, ano? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Magpunta ka uli doon sa bahay ng sinasabi mong crush. Magpayanggaw ka uli nang hindi na talaga kita gagamutin pa. Hahayaan na lang kitang tuluyang maging aswang. Lolo naman eh. Hindi na po mauulit. Aswang pala ang mga bagong saltang yon, Lo. Kung ganon, may kinalaman po ba sila sa mga nangyayari sa baryo natin? Yan din ang pinag-uusapan namin ng lolo mo, Apo. Ay, sandali lamang. Ipaghahain na muna kita ng hapunan mo. Dito ko na lang din dadalhin para dito ka na lang din kumain. Sige po, Lola. Salamat po. Agad na akong umupo sa tabi ni Lolo. Sinalat nito ang noo ko. Nang mapagtanto ni Lolo na wala na nga akong lagnat, ay nakahinga na ito ng maluwag. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Lola at may dala-dala itong pagkain. Agad na lumiwanag ang mukha ko nang maamoy ko kaagad ang nakatatakam na aroma ng ulam na niluto ni Lola. Amoy pa lang, alam kong tinolang manok na ito. Oy, kumain ka na, Semyon, habang mainit-init pang sabaw para tuluyang ka nang gumaling. Salamat po, Lola. Kailangan po bang magpayanggaw ako ulit para makatikim ulit ako ng tinolang manok? Kita mo yung apo mo, Soledad. Masyado na talagang lumalaki ang ulo niyang batang yan. Paano kasi kinukonsinti mo palagi, aba? Binata ka na, Semyon. Pero isip bata ka pa rin. Ayusin mo nga yung sarili mo.
paano ka makakatagpo ng mapapangasawa niyan? Hayaan mo na lang yung apo mo, Fredo. Wala ka na talagang ibang napapansin, ano? Kung hindi yung galaw ng apo mo, ay matulog ka na doon. Mauna ka na dahil maaga pa tayo nga alis bukas. Alis po, La? Saan po kayo pupunta? Pwede po ba akong sumama, La? Nababagot na po kasi ako rito sa bahay. Hindi ho magtatagal, magiging kamukha ko na po yung kambing at kalabaw dahil sila na lang po palagi kong nakakasama. Ay, hindi pwede, Simeon apo. May lalakarin lang kaming importante ng lolo mo. Babalik din naman kami kinahapunan. Ay, dito ka na lang para mabantayan mo na rin ang mga alaga nating hayop. Saan po pala kayo pupunta, Lola? Susama na lang po ako sa inyo. Baka bukas ayos naman na po ang pakiramdam ko. Makikilibing kami sa kakilala namin, apo. Natagpuan kasi itong patay kanila lang. Wakwak raw ang tiyan nito at nawawala ang lamang loob. Hindi na inambalsa mo dahil malayo ang ospital dito. Kaya ililibing din kaagad. Saglit akong natahimik nang marinig kong sinabi ni Lolo. Kung ganoon ay may naging biktima ulit. Kumilos na naman ang mga nilalang na yon. Hindi na talaga sila nadala nang mapaslang ko ang isa sa kanila. Mas lalo pa tuloy silang naghasik ng lagim. Mukhang kailangan ko yatang kumilos upang mapigilan ng tuluyan ang paglaganap ng mga nilalang na yon. May kinalaman kaya dyan si Aling Jesusa at yung anak niya, Lola? Simula po kasi nung mapadpad yan sila rito, marami ng kababalaghan ang nangyayari. Hindi lang naman silang aswang dito, Simeon. Meron pa sa kabilang baryo. Hindi rin malayo na silang may gawa ng karumal-dumal na pangyayaring yon. Dahil silang naririto sa lugar natin. O siya, kumain ka na, apo, nang magpahinga na agad tayo. Opo, Lolo. Pagkatapos kong kumain, ay natulog na ulit ako, maging si Lola at Lolo. Pagsapit ng umaga ay agad din akong nagising at tuluyan na akong gumaling. Mabuti na lang at agad akong naagapan ni Lolo dahil kung hindi, tiyak na aabutan pa ako ng 1 linggo bago tuluyang gumaling. Aalis na kami, Simeon apo. Kumain ka na lang dyan kung nagugutom ka. May nakahanda ng pagkain dyan. Baka mamayang hapon na kami makakauwi. Ayusin mong pagpapastol sa ating kalabaw, ha? Ay yung mga kambing, painumin mo ng tubig mamayang tanghali. Opo, Lola. Mag-iingat na lang po kayo ni Lolo sa daan. Dala-dala niyo na po ba yung mga kagamitan niyo, Lo? Baka po kasi may matambangan kayong nilalang sa daan. Nandito na, apo. O siya, aalis na kami ng iyong lola. Huwag mong iwanan na itong bahay natin, ha, Simeon? Baka mamaya pag uwi namin, nauubos na ang mga manok natin dahil sa ninanakaw na naman. Oo na po, Lo. Kung aalis po ako, isa naman po ako pupunta. Ikita nyo naman pong may distansya yung mga kapitbahay natin dito. At yung igagala ka po, mas mabuti pang itulog ko na lang. Inismiran pa ako ni Lolo bago ang mga ito'y tuluyang naglakad paalis ng bahay. Nang tuluyan na silang umalis ay inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng bahay. At dahil wala naman akong ibang gagawin, ay naisipan kong maglinis na lang ng buong bahay. Total, ay wala naman akong ibang gagawing trabaho kung hindi ang mangaso sa kabilang bundok paminsan-minsan. Agad kong sinimulan ang aking nabuong plano, kaya naglinis ako ng bahay hanggang sa umabot ang 1 oras ang paglilinis ko. Nag-igib na rin ako ng tubig sa ilog para gamiting panlinis sa sahig. Maya-maya pa'y nagulat ako nang bigla na lang may tumawag sa pangalan ko sa labas ng bahay. Agad nang nangunot ang noo ko nang mapagtantong boses babae yon, kaya kaagad akong lumabas ng bahay. Laking gulat ko pa nang makita ko ang anak ni Aling Jesusa na si Cara. Ang babaeng nagbigay sa akin ng burger
ang babaeng crush ko. Ikaw pala, Kara. Anong kailangan mo? Pwede po ba akong pumasok muna, Simeon? Sige, halika. Pumasok ka muna rito sa loob. Ikaw lang ba mag-isa? Wala ka bang kasama? Ako lang, Simeon. Nakita ko kasi yung lolo at lola mo kanina sa daan habang papaalis. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Agad na ako nagpunta rito. Bakit? May maitutulong ba ako sa'yo, Kara? Mukhang importante yata yung sadya mo rito ah. Sa totoo lang, ay medyo kinakabahan talaga ako sa presensya ni Kara. Lalo pat alam ko na ang tunay na katauhan nito. Kung nandirito siya upang paslangin ako, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Kahit na aaminin kong may gusto ako sa kanya. Pero laking gulat ko nang bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko at hinawakan ang aking kamay. Kaya naman napaiktad ako kaagad dahil sa pagkagulat. Hindi ko naman inaasahan na gagawin niya yon. Pakiusap, Simeon. Tulungan mo ko. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin para tuluyan akong makalaya sa kamay ng tiyahin ko. Pakiusap. Tulungan mo ko. Teka, Kara. Bakit kailangan mo lumuhod pa? Tumayo ka muna. Pwede naman natin pag-usapan yung problema mo ng mahinahon eh. Agad kong tinulungang makatayo si Kara at pinaupo ng maayos dahil halos mangiyak-ngiyak na siya sa hindi ko naman malaman na kadahilanan. Ano bang klaseng tulong yung kailangan mo sa akin, Kara? Makinig kang mabuti, Simeon. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo dahil sa pangyayanggaw ko kahapon. Pakiusap, huwag ka na munang magalit sa akin. Sumunod lang ako sa gusto ng tiyahin ko, kaya wala akong ibang magagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Anong tiyahin ang pinagsasasabi mo, Kara? Hindi ba't nanay mo si Aling Isusa? Paano nangyaring naging tiyahin mo siya? Hindi ko siya nanay, Simeon. Matagal ko nang gustong pumunta rito para manghingi ng tulong nung bagong dating pa lang kami sa lugar na to. Pero natatakot ako dahil alam kong makikilala ko ng lolo mo. Tiyahin ko lang siya. Wala na akong mga magulang, kaya siya nang kumupup sa akin mula nang mamatay ang nanay ko. Pero ang hindi ko alam, isa pala siyang aswang. Hinahawaan niya ako. Hindi ko gustong maging isang aswang, Simeon. Kaya pakiusap, tulungan mo ko. Alam kong matutulungan ako ng lolo mo. Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabi niya sa akin. Nagtatalo ang isip ko kung dapat ba akong maniwala sa kanya o hindi. Dahil kung tutuusin, hindi ko masyadong kilala ang babaeng ito. Pero kung totoo man ang sinasabi niya, ay bukal sa loob na tutulungan ko siya at manghihingi ng tulong mula kay lolo. Kung totoo man yung sinasabi mo, matutulungan ka namin. Bukas, bumalik ka rito para maipaalam ko na rin kay lolo yung tungkol dito, Kara. Salamat. Salamat, Simeon. Sawang-sawa na ako sa patakaran ni tita. Pinipilit niya akong kumain ng tao. Ayoko mambiktima ng kapwa ko. Hindi maaatim ng konsensya ko yun. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Siya nga pala, paano ka makakapunta rito? Baka pagalitan ka na ng tiyahin mo o baka saktan ka kapag nalaman niyang nagpunta ka rito. Wala si tiya ngayon sa bahay. Umalis siya kanina lang madaling araw. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Panigurado mamaya pang uwi nun. May dala-dala na naman yung parte ng katawan ng tao at pilit akong pakakainin. Kaagad akong naawa sa kanya nang makita kong itsura niyang mangiyak-ngiyak na. Hinawakan ko siya sa kamay para makita niya ang simpatya ko. Mas mabuti pang umuwi ka muna, Kara. Bukas, bumalik ka rito. Kung maaari sana, gabi. O mas maganda kung kabilugan ng buwan upang masimulan ang ritual para tuluyan ka ng gumaling. Sa makalawa pa ang kabilugan ng buwan, Simeon. Ayoko na sa bahay.
Natatakot na ako kay Chang. Paniguradong sasaktan na naman niya ako kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Nakikita mo ba ito? Nagulat ako nang bigla itong tumalikod at itinaas ang kanyang damit. Hindi agad ako nakapagsalita nang nakita ko ang mga pasa niya sa katawan. Hindi lang pasa na mula sa pambubugbog. Kung hindi ay may mga bakas rin ng latigo. May mga sugat din siya sa katawan na sinasabi niyang gawa ng matutulis na kuko dahil kinakalmot din siya ng kanyang tiyahin kapag nasa aswang na ito. Kaagad akong nakaramdam ng awa sa kanya, lalo pat nakita ko na siyang umiiyak. Hindi ko na napigilan na yakapin siya ng mahigpit. Kung ganon, dito ka lang. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ka. Huwag kang mag-alala. Lalagyan ko ng pangontra ang bahay na to para hindi ka basta-basta malapitan ng tiyahin mo kung sakaling malaman niyang nandito ka sa bahay namin. Natatakot ako. Ang lolo't lola mo, hindi kaya sila magalit sa akin? Lalo pat akong nangyanggaw sa iyo. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Sa ngayon, dito ka lang. May gagawin akong importante. Agad ko siyang dinala sa kwarto ko dahil hindi naman pwede sa loob ng kwarto ni Lolo dahil maraming pangontra doon, tsak na mahihirapan siya. Bago pa pumasok ay kinuha ko muna ang pangontra sa kwarto ko, gaya na lamang ng langis at buntot pagi at ang punyal na sagrado. Dahil inusalan ko yon ng mga buhay na salita, lalo na ang buntot pagi. Kailangan kong alisin ang mga yon para maging komportable siya. Dito lang ako sa labas. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Matulog ka muna dito. Ito nga pala yung gamot. Pagkatapos mong haplasan yung mga pasa mo, itapal mo ang mga halamang gamot sa sugat mo. Makakatulong yan upang mas mabilis ang paggaling ng mga sugat mo. Salamat. Maraming salamat, Simeon. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang pagtulong mong ito sa akin. Saka ka na magpasalamat sa akin sa oras na tuluyan ka ng makalaya dyan sa sumpa mo, Kara. O sige, magpahinga ka na kaagad pagkatapos mong gamutin yung sarili mo. Pagkatapos kong ibigay sa kanya ang mga gamot, ay agad din akong lumabas ng kwarto para lagyan ng pangontra ang kabuuan ng bahay. Wala akong masyadong alam sa mga Latin o buhay na salita na ginagamit ni Lolo dahil hindi ko pa naman yun na pag-aaralan ng mabuti. Yung mga pangtaboy ng masasamang espiritu at nilalang ang alam ko. Hindi kagaya ni Lolo na halos lahat ay alam niya. Pagkatapos kong lagyan ng pangontrang kabuuan ng bahay, ay nagpatuloy na ako sa paglilinis dahil malapit na din akong matapos. Pagkatapos kong maglinis ay sa kusina naman ako pumunta. Iniinit ko ang mga pagkain doon. Hindi ko nga lang alam kung kakain ba si Kara nito dahil paniguradong may asin at bawang ang ulam na luto ni Lola. Nang silipin ko si Kara ay mahimbing na ang tulog niya, kaya naman napanatag ako. Tanghaling tapat na kung kaya lumabas ako sa aming biranda at doon umupo at nagmuni-muni. Naku! Nakalimutan kong painumin yung mga kambing. Nyemas! May kalabaw pa pala. Patay ako kay Lolo nito. Tiyak na palo na naman ang aabutin ko. Kaagad akong lumabas ng bahay. Total ay tulog pa naman din si Kara. Iiwan ko muna siya. Isinukbit ko ang malaking itak sa aking tagiliran at agad na pumunta sa kalabaw upang paliguan. Pagkatapos ay sa kambing naman para painumin sila ng tubig. Umabot din ng 1 oras ang aking ginawa kaya agad din akong umuwi ng bahay. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat ko dahil habang nasa malayo pa ako ay nakakita ako ng isang bulto ng katawan ng isang babae mula sa labas ng aming bakuran. Nakatayo ito habang nakatanaw sa aming bahay. Nakasuot ito ng mahabang palda at mahabang kulay itim na kamiseta at nakasuot ng bandana.
Paniguradong si Aling Hesusa yun. Tsak na nalaman niya nang nasa bahay si Kara. Maya-maya ay narinig ko na silang nagsasagutan. Hinahamon mo ba talaga akong bata ka? Lumabas ka riyan! Huwag mong sagarin ang pasensya ko kung ayaw mong itulad kita sa mga magulang mong walang kwenta! Anong ibig mong sabihin, Tia? Ikaw ba ang pumaslang sa kanila? Ikaw ba ang pumaslang sa mga magulang ko? Ay, matigas ang ulo ng nanay mo, Kara! Gusto ko lang naman na maging katulad siya sa akin para hindi maubos ang lahi natin. Pero nagmamatigas siya, kaya pinatay ko na. Kaya kung ayaw mong matulad sa iyong ina, abay lumabas ka na riyan at uuwi na tayo! Nagulat ako sa aking narinig. Pero mas nagulat ako nang makita ko na biglang lumundag si Kara mula sa bintana ng aming bahay habang kakaiba na rin ang itsura niya. Nasaan yung aswang na siya kung kaya't kaagad akong nagtago sa isang malaking puno ng mangga saka sila pinanood sa kanilang mga gagawin. Nakakatakot ang itsura nila. Ang sunod kong nasaksihan ay ang pagpapambuno nilang dalawa. Kinalmot ni Kara ang kanyang tiyahin, pero likas na malakas si Aling Hesusa kaya nahihirapan si Kara. Bigla akong naalerto nang makita kong nagkaroon ng mahabang sugat si Kara sa braso dahil sa pagkalmot ng tiyahin niya. Agad kong binunot ang sukbit kong malaking itak mula sa kaluban nito at agad na nilapitan sila. Hindi napapansin ng ginang ang presensya ko dahil nasa likuran niya ako. Kaya malakas ko siyang hinataw ng itak mula sa likuran. Nagulat siya at napahiyaw ng malakas at agad na tumakbo papalayo dahil sa malaking sugat na natamo nito mula sa akin. Kaagad ko namang nilapitan si Kara habang nasa anyong aswang pa rin ito. Gusto ko pa sanang matakot dahil nakatatakot ang itsura nito. Lalo pat bigla ako nitong inangilan. Nakakatakot ang mahahaba nitong mga ngipin, lalo na ang kanyang mga kuko at idagdag pa ang kulubot niyang muka. Napahanga ako dahil sa mabilis nitong pagbabalik sa anyong tao. Pero bigla namang nanamlay dahil na rin siguro sa natamo nitong mga sugat. Kaya kaagad ko siyang inalalayan papasok sa bahay. Ayos ka lang ba, Kara? Nasaktan ka ba? Sandali. Pumasok muna tayo sa loob para magamot natin yung sugat mo. Salamat, Simeon. Nakita mo ba kung anong ginawa niya sa akin? Mas masakit pa ang aabutin ko kapag uuwi pa ako sa amin. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Gagawa ako ng paraan. Umakyat na tayo para magamutan natin yung sugat mo. Salamat uli, Simeon. Ang walang hiyang yun. Siya pala ang pumatay sa nanay ko. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang kawalang hiyaan sa mga magulang ko. Ako mismo ang papatay sa kanya, Simeon. Saka na natin yan pag-usapan, Kara. Kapag nakauwi ng lolo't lola ko, ang kailangan muna nating gawin ang magamot ka. Kaagad ko siyang inakay paakyat ng bahay. Ginamot ko uli siya. Hindi na ulit siya natulog, kaya naman umupo kaming dalawa sa may beranda at kapwa hinihintay namin si Lolo at Lola. Pagpapayarin ko siya sa ginawa niya sa nanay ko, Simeon. Ako mismo ang papatay sa kanya kapag nakakuha ako ng pagkakataon. Halatang malakas ang tiyahin mo, Kara. Paniguradong mahihirapan tayong kalabanin siya. Wala bang asawa o ibang pamilyang tiyahin mong yan? Meron. Yun nga ang kinakatakot ko. Dahil baka magtawag pa siya ng mga kasamahan sa baryo namin. Baka mapahamak lang kayo rito. Saglit akong napapaisip sa sinasabi niya. Kung ganoon, marami pa palang nabubuhay na aswang. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakasagupa ng mga aswang. Nasa edad 15 pa lang ako ng mga panahong nakapatay ako ng aswang. Nakikipaglamay kasi ako ng mga sandaling yon. Tapos nakita ko na nilalantakan ng aswang ang patay sa kabaong. Na para bang ako lang ang nakakakita nun.
Wala kasi si lolo at lola noon dahil may mahalagang inaasikaso din. Kaya ako ang inutusan nila na magpunta sa lamay. Kaya hayun, hinataw ko ng hinataw ang aswang nang dala kong buntot pagi hanggang sa mamatay. Mula noon, kaya nabansagan akong tirador ng aswang sa aming baryo. Lumipas pa ang mga oras na iginugol namin sa pag-uusap. Maya-maya ay dumating na sina lolo at lola. Akala ko'y magugulat sila dahil kasama ko si Kara sa aming bahay. Pero mas nagulat ako nang bigla silang ngumiti at binati si Kara. "Oh, iha, kumusta na ang pakiramdam mo?" Lola, hindi po kayo galit dahil pinaakyat ko si Kara dito sa bahay natin? Bakit naman kami magagalit sa iyo ng lola mo ha, Simeon? Alam ko naman na nangihingi ng tulong ang batang ito. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagpupursige upang tuluyan ang makalaya. "Tama ang lolo mo, apo. Tumirito ka muna, Kara. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya." "Maraming salamat po, Lolo Fredo. Lola Soledad. Matagal ko na po talagang gustong pumunta rito upang humingi ng tulong mula sa inyo. Kaso lang nahihiya po ako at natatakot din." "Huwag ka nang mahiya at matakot, Kara. Ay siya, Simeon, ang kalabaw, asikasuhin mo muna yon. Maghahanda na ako ng ating hapunan. Ikaw, iha, alam kong hayop ang kinakain mo. Kung kaya't kakatayan na lang kita ng sariwang manok mamaya. Hindi ka pwedeng kumain sa pagkain namin dahil may asin yun." Salamat po. Salamat po talaga ng marami. Lalo na sa inyong pagtulong at pagpapatuloy sa akin. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Agad na akong nagpunta sa kalabaw at pinaliguan ko. Pinastol muna ito ng ilang minuto bago ko itinali uli. Pero habang ginagawa ko yon, ay may naramdaman akong kakaiba. Parang may nagmamasid sa akin. Kaya agad kong inalisto ang sarili ko at nakiramdam. Hindi ko pinapahalata na nararamdaman ko ang presensya ng kung sino mang nilalang na nakamasid sa akin. Alam kong ang tiyahin yun ni Kara. Mukhang bumalik ito at sinusubaybayan ang mga kilos ko. Mabuti na nga rin at nakauwi na lang ako ng bahay ay walang pagsugod ang nilalang na naganap. Hanggang sa tuluyan ng sumapit ang gabi. At hanggang matapos kaming kumain at napagpasyahan na naming magpahinga na. At dahil si Karang natutulog sa kwarto ko, ay sa sala na ako naglatag ng mahihigaan. Nagising na lang ako nang makaramdam ako ng sobrang init. Kaya bumangon ako at pinahira ng muka na punong-puno ng pawis. At agad na lumayo para buksan ang bintana. Para kahit papaano ay may papasok na hangin. Nang bigla na lang akong magulat nang sa pagbukas ko ng bintana ay nakita ko si Aling Jesusa na nasa labas ng aming bakuran habang diretsyong nakatitig sa akin. Sumalubong din ang mukha ko ang mabaho at malansang amoy na dinadala ng hangin. Palagay ko ay nagmula yun sa kanyang mabahong amoy. Nanunuot ito sa ilong ko. Kaya naman bahagya pang tinakpan ko ang aking ilong. Kahit anong gawin mong pagmamasid sa amin, hindi mo na mababawi pa ang pamangkin mo, Aling Jesusa. Tigilan mo na yung pag-aasik mo ng lagim. Ibabalik na namin sa pagiging tao ang pamangkin mo. Biglang naging mabalasik ang tingin na ipinukol niya sa akin nang isigaw ko ang mga sinabi ko. Bahagya pa siyang umangil habang nakatitig sa akin ng masama. Nakaramdam din ako ng takot dahil pakiramdam ko ay talagang galit siya. "Sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo ang pangingialam nyo sa amin! Hindi ko kayo patatahimikin!" Kahit ano pang gawin mo, Aling Jesusa, hindi na magbabago ang pasya ko.
Tutulungan ko ang pamangkin mo na maibalik siya sa dati. Bigla itong umangil na tila ba isang mabagsik na hayop. Bigla itong dumapa sa lupa na siyang nagpakabog sa dibdib ko. Nakatatakot at nakakakilabot siyang pagbasdan, lalo pa nang biglang bumuhaghag ang mga buhok nito na tila ba hindi na dadaanan ng suklay. Gumapang ito ng dahan-dahan habang nakatuwad pa rin at mabalasik akong tinititigan. Pinagmamasdan ko lang ito ng mabuti. Kung ano pa ang kaya nitong gawin. Tumakbo siyang papalapit sa bahay namin. Nang lalagpas na sana ito sa may batong ipinalibot sa buong bakuran, ay bigla siyang napasigaw at agad na napaatras na para bang napapaso sa mga batong yun. Napapangisi ako dahil hindi niya kinayang orasyon na inilagay ko sa palibot ng bahay namin. Biglang nagising sina lolo at lola at mabilis na dumungaw sa bintana para makita kung sino ang bisita namin. Kahit ano pang gawin mo, Aling Jesusa, hinding-hindi ka makakalapit sa pamangkin mo. Kung kaya't mas mabuti pang umalis ka na lang sa baryong to. Dahil kung pipilitin mo pa rin ang sarili mo, mapipilitan akong kalabanin ka. At kung mabigyan pa ng pagkakataon, baka mapaslang pa kita. Umalis ka sa pamamahay ko, Jesusa! Kung ayaw mong matikman ng hagupit ko, gagamutin ko ang pamangkin mo para ilayo sa mga nilalang na katulad mo. Umangil ng umangil ang aswang habang nagpupumilit na pumasok sa bakuran namin. Nagmistula itong isang asong nakawala sa kulungan at gustong-gustong manakmal. Maya-maya pa ay bigla na itong nagpalit ng anyo. Nagiging isang malaking paniki na ito at lumipad papalayo. Doon ako nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang talaga at hindi nagising si Kara. Dahil siguro sa sobrang pagod at pananakit ng katawan. Dahil sa mga sugat at pasa na natamo niya mula sa tiyahing aswang. Kung nagkataon kasi nagising siya, tsak na makikipagsagupaan na naman siya sa tiyahin niya. Hindi talaga tayo tatantanan ng aswang na yun, Semyon. Mag-iingat na lamang tayo at magdagdag pa ng pangontra dito sa ating bahay para hindi siya makalapit. Hindi niya pwedeng makuha si Kara. Mukhang galit na galit siya. Baka mapatay niya ang batang yon. Ay paniguradong babalik pa yun ulit dito, Fredo. Kailangan na nating magamot si Kara. Kapag natanggal na natin ang pagiging aswang niya, titigilan na siya ni Jesusa. Bukas na bukas din, uumpisa na natin ang gamutan. O siya, matulog na tayong muli. Hindi na yun babalik pa ngayong gabi. Isara mo ng mabuti ang bintana, Apo, ha? Tayo na sa lidad. Matulog na tayo. Opo, Lo. Matulog na po kayo. Ako na po ang bahala rito. Kinabukasan ay nahuli ako ng gising. Nakaramdam pa ako ng hiya dahil tinanghali ako ng gising. Nakakahiya kay Kara dahil nakabulagta pa ako sa sahig. Ang sabi pa naman ni Lola sa akin dati ay naghihilik raw ako tuwing natutulog. Ay mabuti naman at gising ka na, Apo. Oy siya, bumangon ka na kaagad riyan at magkape para masamahan mong maligo si Kara. Nasaan na po si Kara, Lola? Saka, bakit naman po hindi nyo kaagad ako ginising? Nakakahiya pa tuloy kay Karang makita akong nakapulagta pa dito sa sala. Nahihiya ka bang malaman ng crush mo na malakas kang humilik tuwing natutulog si Mion? Lola, huwag naman po kayo maingay. Baka marinig kayo eh. Nakakahiya po. Baka kung ano pang masabi ng tao sa akin. Nasaan na po pala si Kara? Nasa labas na, Apo. Nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Ayaw ko sanang pumayag na gawin niya yon. Pero mapilit ang batang yun. Nakakabagot raw ang walang ibang ginagawa. Kaya pinagbigyan ko na. Saka anong mahiya?
May hiya ka pa palang nakatago riyan, apo. Abay, umayos ka. Nang marinig ko ang sinabi ni Lola, ay kaagad kong niligpit ang mga ginamit kong kumot at banig. Pagkatapos ay nagtungo ako sa kusina upang magtimpla pa ng kape. Pero may naalala ko. Kaagad akong nagpunta sa labas at pinagmasdan si Kara na naglilinis pa rin sa bakuran habang suot-suot ang damit ni Lola. Napakunot noon naman ako nang bigla kong maisip na kung bakit siya nakakahawak ng walis tingting. Sa pagkakaalam ko kasi, takot sa walis tingting ang mga aswang. Kung kaya't lumabas ako ng bahay at lumapit sa kanya kaagad na siya namang naramdaman niya ang presensya ko. Kaya kaagad ako nitong nilingon. Magandang umaga, Simeon. Gising ka na pala. Magandang umaga rin sa'yo, Kara. Siya nga pala, bakit naman nag-abala ka pang magwalis dyan? Nakakahiya tuloy sa'yo. Saka paano ka nakakahawak ng walis, Kara? Di ba takot naman kayo sa ganyan? Tama ka nga, Simeon. Pero salamat sa tulong ng lolo mo. Nakakahawak ako ng walis tingting. May inilagay daw siyang orasyon. Siya nga pala. Pwede ba akong magpasama sa iyo sa paliguan? Natatakot kasi ako na bigla na lang sumulpot si Tia. Alam kong sobra-sobra ng pang-aabalang ginagawa ko, Simeon. Pero, pwede mo pa rin ba akong tulungan? Oo naman. Hindi mo na kailangan pang manghingi ng tawad, Kara. Obligasyon namin na tulungan ka. At wag na wag kang matatakot. Habang nasa puder ka namin ng aking lolo't lola, ipinapangako namin sa'yo, magiging ligtas ka. Tinapos niya na ng mabilis ang kanyang pagwawalis, habang ako ay tinapos naman ang aking pagkakape. Pagkatapos ay ipinastol ko muna ang aming kalabaw at kambing at tuluyan na kaming nagpunta sa paliguan sa may ibabang bahagi na kung tawagin sa amin ay tabay. Habang naliligo si Kara, ako naman ay nagmamasid sa buong paligid. Nakikiramdam. Lumayo muna ako ng kaunti. Mas mabuti na kasing makasigurado sa paligid. Saka naisip kong nakakahiya rin kay Kara kung panonoorin ko siyang maligo. Lumipas pa ang ilang mga minuto na wala namang kakaibang nangyayari. Hanggang sa tuluyan na nga kaming makauwi ng bahay. Pagka-uwi namin ay may nadatnan kaming bisita. Mukhang nagpapagamot sila kay Lolo. Yun nga lang, ang ipinagtataka ko ay kung bakit natakot si Kara nang makita ang mga bisita ni Lolo. Kilala ko ang mga yan, Simeon. Hindi sila mga tao. Paano sila nakapasok sa bahay ninyo? Di ba may ginawang pantaboy ng aswang ang Lolo Fredo mo? Kung ganon, kakausapin ko muna si Lolo, Kara. Pagpasok natin ng bahay, dumiretso ka muna kaagad sa kwarto. Maliwanag ba? Oo, Simeon. Mga kalahi namin sila. Paniguradong ako ang dahilan kung bakit sila nandito. Natatakot ako sa pwedeng mangyari, Simeon. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang hindi ka nila mabawi at mailayo sa akin. Nakita ko pa ang bahagyang pagkatitig sa akin ni Kara. Marahil ay nagtataka siya sa sinabi ko. Medyo yumuko ako dahil sa hiya. Saka ko siya bahagyang itinulak para pumasok na sa loob. Doon ko siya pinadaan sa likod na pintuan para hindi siya makita ng mga bisita. Nilapitan ko si Lola na nasa kusina habang naguhugas ng pinggan. Lola, kilala niyo po bang mga bisitang yan ni Lolo? Saka paano po sila nakapasok? Di ba may mga pantaboy tayong inilagay sa bahay natin? Kilala niya, Apo. Hindi sila naririto para magpagamot, Simeon. Nandito sila para pakiusapan ng lolo mo na ibalik na natin sa kanila si Kara. Saka maging ako ay hindi ko rin alam, Apo. Mukhang malakas ang kapangyarihan ng mga yan. Yan ang hindi ako papayag, Lola. Nakita niyo po ba ang mga pasa at sugat sa katawan ni Kara dahil sa ginawa ng tiyahin niya sa kanya? Kung magpupumilit silang kunin si Kara, pagsisisiyan talaga nila na nagpunta pa sila dito sa lugar natin. Huminahon ka, Simeon.
Huwag ka munang padalos-dalos. Hintayin natin ang lolo mo kung anong naging usapan nila. Baka mapahama ka lang at si Kara. Tinanguan ko na lamang si Lola at nagpunta kaagad sa beranda. Naabutan ko si Lolo na nakatayo habang nakikipag-usap sa tatlong mga kalalakihan. Nakita kong bumaling ang tingin ng tatlong panauhin ni Lolo sa akin. Kaagad akong tumabi kay Lolo. Napansin ko rin ang kakaibang mga titig ng mga lalaki sa akin. Sana naman, nagkakaunawaan tayo sa ating napag-usapan. Pumarito si Kara upang manghingi ng tulong sa akin. Isa akong albularyo. Kung kaya't kung sino man ang may gustong manghingi sa akin ng tulong, hinding-hindi ko hihindian. Kaagad na tumayo ang tatlong lalaki habang nakangiting nakatitig sa amin ni Lolo at wala silang lingon-lingon na umalis ng bahay. Saka na lamang kami nakahinga ng maluwag nang tuluyan na silang nakalayo. Maya-maya ay lumapit sa amin si Lola at Kara na nakita kong takot at pag-aalala sa mukha nila. Huwag ka mag-alala, Kara. Hindi ako papayag na makuha ka nila kung hindi mo rin naman kagustuhan. Hindi na ako babalik doon, Simeon. Buo na ang desisyon ko magpapagamot para tuluyang makalaya ako sa sumpang ito. Huwag kang mag-alala, Iha. Mamaya, umpisahan na natin ang gamutan. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili. Opo, Lolo. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Gagawin ko po itong isang malaking utang na loob. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na yan, Iha. Ang mahalaga ay matulungan ka namin upang hindi ka na mahihirapan pa sa sumpa na yan. Lumipas pa ang mga oras. Bigla akong nakaramdam ng pagkabagot kung kaya't naisipan kong mangasong muli sa bundok. Inisip kong baka makakuha akong muli ng mga ligaw na manok at may maibigay ako kay Kara o di kaya ay may maiulam kami. Pwede ba akong sumama sa pangangaso, Simeon? Wala na din naman akong ibang gagawin dito eh. Bakit? Kaya na ba ng katawan mo, Kara? Malayong pupuntahan ko. Pamatay oras ko lang kasi ito. Mababagot lang kasi ako rito kapag wala akong ibang ginagawa. Kaya ko pa naman eh. Mababagot din ako dito kapag iniwan mo ko. Kaya sasama na lang ako. Oo, sige. Maganda ka na. Dahil tatagal din tayo ng mga ilang oras. Tama-tama pag uwi natin dito. Magdadapit hapon na. Salamat, Simeon. Sandali lang ah. Magpapalit lang ako ng damit. Mabuti na rin at pinayagan kami nila Lolo at Lola. Pinabitbit sa akin ang mahabang baril na ginagamit ni Lolo sa pangangaso. Pagkatapos ay nagsimula na kaming lumakad ni Kara. Pagdating namin sa bundok ay kaagad kaming nagmasid sa buong paligid hanggang sa makakita kami ng mga ligaw na manok. Pero laking gulat ko na lang nang makarinig ng mga pagaspas ng pakpak. Pagtingin ko sa aking likuran ay nagulat ako nang makita ko si Kara habang nakaupo at nilalantakan nito ang buhay na kawawang manok na ligaw. Napapangiti na lang ako dahil isa din yon sa dahilan kung bakit ko siya isinama. Naisip kong mas okay ng hayop ang kinakain niya kaysa tao. Imbes na mandiri ako ay natuwa pa ako habang pinagmamasdan siya. Pero ang kalakip doon ay naawa ako sa kanya dahil sa kanyang kalagayan. Magpakabusog ka lang dyan, Kara. Dito lang ako sa paligid. Alam kong mabilis mo lang ako mahahanap. Kaya maglilibot-libot muna ako. Maghahanap ako ng ibang mga ligaw na manok para may maiuwi tayo. Salamat, Simeon. Pasensya ka na. Kanina pa kasi ako nagugutom. Kaya hindi na ako nakapagtimpi. Naiya na kasi akong manghingi ng manok sa lola mo. Dahil binigyan niya na ako kagabi. Baka kasi maubos ko ang mga manok ninyo. Ayos lang, Kara. Sige lang, magpakabusog ka lang dyan. Maglilibot-libot lang muna ako. Saka wag mo nang isipin yan. Dahil kinabukasan, paniguradong ibang putahe naman ang gugustuhin mong kainin.
Tumango lang ito kaya doon na ako napapangiti at nagsimulang maglakad para maghanap ng panibagong manok na gala. Lumipas pa ang mga oras, napapangiti na lang ako dahil 5 piraso ang nakuha ko. Hapon na rin kung kaya't umuwi na kami ni Kara. Masayang masaya si Lola dahil merong kaming pang-ulam. Ang totoo ay marami naman kaming mga manok. Talagang kuripot lang si Lola na magkatay dahil gusto nito ay paramihin. Ayan tuloy, sa sobrang kakuriputan niya ay ninanakaw ang iba naming mga manok. Nagpahinga muna kami ni Kara at nagpasalamat uli siya sa akin dahil nalibang daw siya sa pangangaso. Nginitian ko lang siya bago kami nag-usap ng kung ano-ano. Hanggang sa sumapit ang gabi at lahat ng inihanda namin, lalo na si Lolo, para sa panggagamot kay Kara. Habang ako'y nagsisimula ng lagyan ng panibagong pangontra ang aming bahay, para kung may dumating man na hindi inaasahang bisita, ay hindi kaagad kami magambala. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, ay nagsihanda na kami habang nasa isang kwarto. Doon ka na sa labas, Simeon. Magbantay ka roon. Dahil may bisita tayong paparating. Huwag na huwag mong hahayaang makalapit sa amin ang mga aswang na yon. Ako na po ang bahala, Lolo. Huwag niyo po sanang pabayaan si Kara. Huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayaan ang iyong lola. Ang crush mo. O siya, hala. Lumabas ka na ron. Ikaw na ang bahala sa paparating na bisita. Mag-iingat ka, Simeon. Malakas ang mga nilalang na yon kumpara kay Tia. Huwag mo na akong alalahanin, Kara. Iyong sarili mong tulungan mo para tuluyan ka ng gumaling. Salamat, Simeon. Salamat. Lumabas na ako sa kwarto ni na Lolo at Lola. Kinuha ko ang buntot pagi na nakapatong sa aming altar. Kinuha ko rin ang malaking itak na nakasuksok pa sa kanyang kaluban at itinali sa aking tagiliran. Nakikiramdam muna ako ng mabuti hanggang sa maya-maya pa ay may narinig akong samot-saring huni ng mga wakwak. Sumilip ako sa siwang ng aming bintana. Nakita ko mula sa labas ang 4 na mga taong nakatayo mula sa labas ng aming bakuran. Pinangungunahan ni Aling Jesusa ang mga ito. Nakatingin ito sa aming bahay, lalo na sa kwarto na kung saan doon magaganap ang gamutan. Nagulat na lang ako nang marinig kong malakas na pagsigaw ni Kara sa loob ng kwarto ni na Lolo at Lola. Kaya alam kong nagsisimula na si Lolo na gamutin si Kara. Kumakalat na rin ang dilim sa paligid dahil paggabi na. At salamat sa malaking bilog na buwan dahil nakikita kong mabuti ang pagpapalit ng anyo ng mga nilalang na nasa labas ng aming bakuran. Nagmistula silang asong kalalabas pa lamang ng kulungan. Gustong-gusto ng mga ito na lumundag papasok sa aming bakuran. Subalit hindi makapasok dahil sa inilagay kong pangontra. Pumasok ako ulit sa kwarto ni Lolo. At doon ko nakita si Kara na nakatali ang kanyang mga kamay at paa habang nagpupumiglas sa tuwing babanggitin ni Lolo ang mga buhay na salitang Latin. Hawakan mo munang mabuti si Kara, Simeon. Huwag mong hahayaang makalabas siya ng kwartong ito. Baka makatakas. Mahihirapan tayong habulin siya. Kapag nakalayo na siya, hindi natin siya magagamot. Lola? Bakit po may lumalabas na dugo mula sa ilong niya? Ayos lang po ba siya? Parte yan ng orasyon, Simeon. Hayaan mo lang yan. Matatapos din tayo sa paggagamot. Malakas ang kapangyarihan na isinalin sa kanya ni Jesusa. Kaya kailangan muna nating maipasuka ang itim na mutya na ipinagkaloob ni Jesusa sa kanya. Kung ganun, Lolo, gawin niyo na po para matapos na ang lahat ng ito. Lola, kayo na po ang bahala rito. Haharapin ko na muna po ang mga nilalang na nasa labas. Pasensyahan na lang kung patuloy pa rin silang magmamatigas. Makakatikim talaga sila sa akin.
Nagulat pa kami nang biglang may kung anong bagay ang dumapo sa aming bubungan. Nagkatinginan kaming tatlo habang si Kara ay nagpatuloy pa rin sa pag-angil at pagsigaw na may kasamang pagpupumiglas. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Kaagad akong lumabas ng bahay. Kitang-kita ko mula sa aking kinatatayuan si Aling Jesusa na pilit na binabaklas ang aming bubungan. Agad akong napatingin sa aking likuran nang marinig kong malakas na pag-angil ng 3 aswang sa akin. Nagulat ako nang bigla na lamang akong lundagan ng mga ito. Kaya agad akong naging alerto. Napaatras ako at agad na hinampas ang dalang buntot pagi sa aswang na lumundag sa akin. Nagpambuno kaming 3. Walang gustong magpatalo sa amin. Lahat ay ginagawa namin para mapaslang ang isa't isa at maprotektahan din ang sarili. Nagkaroon ako ng malaking sugat sa likod dahil sa natamong kalmot ng aswang sa akin. Pero agad din akong nabuhayan ng loob nang mapaslang kong isa sa kanilang mga kasamahan. Walang patid ko itong pinaghahagupit ng buntot pagi at nang mapagod siya at mapahinto ay saka ko sinugod. Pinaibabawang ko siya. Pinagsusuntok ko sa muka at nang hindi na gaanong makagalaw ang aswang ay hinugot ko naman ang kutsilyong iniipit ko sa baywang ko. Walang pagdadalawang isip kong itinarak ang patalim sa liig ng aswang, dahilan para tuluyan siyang mamatay. Mas lalo namang ikinagalit ng 2 pang natitirang aswang ang aking ginawa. Mas nagiging agresibong bawat mga galaw nila dahil sa galit. Umangil ng malakas si Aling Jesusa sa bubungan namin habang nakatingin sa patay niyang kasamahan. Sinabihan naman siya ng isa pa niyang kasama na ituloy lang ang ginagawa at siya na raw ang tatapos sa akin. Sisiw lang daw ako sa kanya. Nalagpasan nga raw niya ang orasyon na inilagay ko sa palibot ng bahay. Tawang-tawa pa siya habang inaasar ako. Nginisihan ko na rin siya. Ganon? Akala mo talaga pipitsugin ako? Halika! Nang magkasubukan tayo! Lapit! Biglang nanlisik ang mga mata ng lalaking aswang. Dali-dali siyang tumalon, mabilis ang kanyang pagkilos. At hindi na nga nasundan ng aking mga mata. Nakita ko na lang siyang nasa harapan ko. Hindi ko na rin nailaga ng malakas niyang suntok. Bumagsak ako sa lupa. Pagtingin ko sa kanya ay nakatayo sa aking paanan at maya-maya ay bigla akong sinipa. Tayo! Hanggang dyan ka na lang ba? Sabi ko na nga ba, lampa ka! Natsambahan mo lang ang kasama ko kanina kasi lampa din siya! Siraulo ka! Sandali nga! Patayo na ako nang tinapakan niya ang aking dibdib. Malakas nga siya. Hindi ko man lang magawang alisin ang paa niya. Sumisikip na ang dibdib ko dahil nahihirapan na akong huminga. Tapos ay tinatawanan niya lang ako. Sa inis ko dahil nga hindi ako makawala ay itinaas ko ang ulo ko at saka kinagat ko ang binti niya. Halos baklasin ko ang balat dahil sa aking pagkainis. Sumigaw siya ng malakas at tinanggal ang paa niya. Nagtatatalon siya sa sakit habang nagmumura. Kinuha ko ang pagkakataong yun para atakihin siya. Hinugot ko sa kaluban ng itak na mahaba at saka ko siya pinagtutusok sa likod. Hindi ko alam kung ilang beses kong ginawa yon, pero tinigilan ko lang nang makita ko siyang nakaluhod na sa lupa. Nagawa niya pa akong lingunin at doon ko nakitang sumusuka na siya ng dugo. Naalis ko ang tingin sa kanya nang marinig kong sigaw ng lola ko mula sa loob ng bahay. Doon ko pa lamang nalaman na nakapasok na pala si Jesusa sa loob. Pagtingin ko sa bubungan namin ay nakita ko ang yero na natuklap na. Hanep! Malakas siya! Nagawa niyang iangating yero kahit sandamakmak ang pako nun. Nakuha mo pa mang istorbo sa loob? Hindi mo pa talaga hinintay yung oras mo na kalabanin ako? Gusto mo pa silang harapin? Hindi pwede yon. Sandali ka lang. Nandyan na ako. Matandang aswang ka! Kaagad akong pumasok sa loob ng bahay
at doon ay naabutan ko si Lola na nakaupo sa sahig habang sapo ang kanyang tiyan. Agad akong ginapangan ng sobrang kaba kaya kaagad ko siyang nilapitan. Lola, ano po nangyari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Si Lolo at Kara po, asan po sila? Ang lolo mo, Apo, abulit mo. Nakuha ni Susa si Kara. Pilisan mo, Apo, hanggat may oras pa. Ano po? Nakatakas ang walang hiya? Pero paano po kayo, Lola? Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. May sugat po kayo, Lola. Kaya ko pa ang sarili ko, Apo. Kaya ko pa itong lunasan. Ang mahalaga ang lolo mo at si Kara. Pilisan mo na, Apo. Baka mahuli ka pa ng dating. Kahit labag man sa loob ko na iwanan si Lola, ay kinailangan kong gawin dahil kinakailangan ko ring sundan si Lolo at si Kara. Nagmamadali akong lumabas ng bahay pero sa likurang bahagi ako dumaan kung saan doon din dumaan sila Lolo. Pagkalabas ko ay nagpalingalinga ako dahil sa medyo madilim ang paligid. Nalimutan kong magdala ng flashlight pero wala na akong panahon na balikan yon. Mas mahalagang maabutan ko sila dahil iniisip ko ang kaligtasan ni Kara at ng lolo ko. Nagmamadali ako sa pagtakbo hanggang sa naabutan ko sila sa gitna ng daan papunta sa bundok. Nakita kong nakikipaglaban si Lolo habang si Kara naman ay nakasalampak sa daan. Una kong nilapitan si Kara dahil nakita kong kaya naman ni Lolong labanan ng aswang. Nagulat pa ako nang bigla akong inangila ni Kara. Ako to! Si Simeon! Hindi ka ba nakakakilala kapag nasaan yung aswang ka? Si Lolo, tulungan mo siya! Yun! Nakikilala mo naman pala ako. Hinang-hina ka. Kakalagan muna kita. Mabilis ko siyang kinalagan sa pagkakagapos. Tapos ay pinagtulakan niya na akong tulungan si Lolo na labanan ang tiyahin niya. Maya-maya ay narinig kong malakas na paghiyaw ni Lolo Fredo. Kaya kaagad akong napabaling sa kanya. Nakita kong duguan ang kanang braso niya. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ako na pong bahala dito, Lo. Kayo na pong bahala kay Kara. Ibalik niyo na po siya sa bahay at ituloy na po ang gamutan. Ako na po ang haharap sa makulit na aswang na to. O sige, mag-iingat ka. Malakas siya. Mas malakas siya ngayon. Opo, Lolo. Ako na po ang bahala. Magtiwala po kayo sa akin. Tatapusin ko na po ang buhay niya ngayong gabi. Ayaw niyang makinig. Mas gusto talaga niyang mamatay na. Hindi ko na po hahayaan pang makatakas sa kamay ko ang aswang na yan. Tumatapang ng duwag! Napatay ko na ang dalawa mong kasama. Ano? Naduduwag ka na? Hindi naman sila kawalan. Hindi dadami ang lahi namin kapag walang babae. Mas mahalagang makuha ko si Kara. Hindi ako papayag! Umangil ng malakas ang aswang. Pagkatapos ay lumundag siya ng mataas. Sinundan ko na lang siya ng tingin. Hanggang sa lumapag siya sa kinaroroonan ni Kara at Lolo. Naglalakad na noon ang dalawa pabalik sa bahay. Dahil nakatalikod ang mga ito, nagawang kalmuti ni Aling Esusa ang likod ni Kara. Napahiyaw sa sobrang lakas si Kara, habang ang tiyahin naman niyang aswang ay humahalakak na para bang nagtagumpay na. Kara! Hindi! Walang hiya ka! Kung hindi ko siya makukuha, mas mabuting mamatay na siya! Wala na rin naman siyang kwenta dahil humihina na ang kapangyarihan ng pagiging aswang niya. Dahil sa pagre-ritual ng siraulang matandang pakialamero. Kaya mas mainam ng pare-pareho tayong hindi makinabang. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakaangat ulit ang kamay niya at nakaambang kalmutin uli si Kara. Subukan mong ulitin! Walang hiya ka! Dali-dali ko siyang sinugod. Pinaghahampas ko siya ng dala kong itak. Pero mabilis niyang naiiwasan ang mga pag-atake ko.
Nang sandaling tumigil ako para huminga, bigla niya akong sinapak, dahilan para tumalbog ako at humampas sa malaking puno. "Simeon! Huwag mo siyang saktan!" Mas lalo namang naging mabalasik ang itsura ng tiyahin ni Kara nang marinig niya ang sigaw niya. Mas lalong bumuhaghag ang mahaba nitong mga buhok at kitang-kita ko ang matulis nitong mga pangil nang ngumiti ng malapad. Bigla akong kinilabutan ng makitang pagdapa. Pakiramdam ko ay tatalon uli siya para dambahin si Kara. Hindi nga ako nagkamali. Ginawa niya nga. Parang natulala ako dahil nakita ko na lamang na nakapaibabaw na siya kay Kara at pinagkakahalmot ito. Nakita ko rin si Lolo na panay ang hataw sa ulo ni Aling Hesusa gamit ang napulot niyang sanga. Nang mainis ang aswang kay Lolo, huminto ito sa pananakit kay Kara at binalingan siya. Subukan mong saktan ang lolo ko! Walang hiya ka! Dali-dali akong lumapit sa kanya at pinaghahagupit siya ng buntot pagi. Gigil na gigil ako. Para na akong mababaliw sa galit. Hindi ko na nga mapigil ang sarili kong saktan siya. Nagtatalsika na sa mukha ko ang dugo niya dahil nasusugat ang katawan niya sa paghataw ko ng buntot pagi. Napahinto lang ako sa paghataw dahil humihingal na ako sa pagod. Parang walang kapaguran ang aswang na yon. Umatungal siya at ibinukang malaking bibig, saka iwinagwag ang ulo. Nagtalsika ng mabaho at malagkit nitong laway. Kadiri! Hanip! Kailan ka pa ba huling nagsipilyo? Dahil sa inis ko, ay bigla ko siyang sinampal ng malakas. Napaatras ako dahil sa gulat, nang bigla niya akong angilan. Kahit madilim ang paligid, naaninag ko pa rin ang mabaho nitong laway habang tumutulo. Bigla ulit siyang lumundag papunta sa akin, kung kaya't sinalubong ko siya ng isang malakas na paghataw ng itak. Bumagsak siya sa lupa. Doon ko lang nakita na naputol ko pala ang kaliwang braso niya. Hindi ko na pinatagal pa ang lahat. Kaagad ko siyang tinaga ng tinaga habang nakapikit ako. Napatigil lang ako nang magsalita si Lolo. Tama na yan, Apo. Simeon, patay na siya. Ginawa mo lang pang-adobo ang karni niya. Huwag mo nang pinuhin. Hindi naman tayo gagawa ng longganisa. Tapos na, Apo. Nagtagumpay na tayo. Ipinagmamalaki kita, Apo, bilang isang tirador ng mga aswang. Tunay ngang para sa'yo ang bansag na yon. Tapos na po, Lolo. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Si Kara po. Oo. Akayin mo na ang crush mong aswang at ibalik sa bahay para maipagpatuloy natin ang panggagamot sa kanya. Mauuna na ako sa iyo, Apo, ha? Dahil nag-iisa lamang ang lola mo sa bahay. Opo, Lolo. May sugat po si Lola. Kayo na pong bahala sa kanya. Tutulungan ko muna po si Kara. Kaya niyo pa po bang maglakad mag-isa pa uwi ng bahay? Anong akala mo sa akin? Lampa? Hindi naman ako sagatan. Si Kara ang isipin mo dahil may sugat yon. Sige po, Lolo. Kara, kaya mo bang maglakad? Hindi ko alam. Ayos lang ba kung kakargahin kita? Oo, sige. Pasensya ka na, Simeon. Sobrang nanghihina ako. Normal yan. Ginagamot ka kasi. Tara na, umuwi na tayo. Parang ang lalim ng sugat mo, Kara. Baka maubusan ka na ng dugo. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Mababaw lang naman ang sugat ko. Hindi ko na iniinda pa ang mga sugat ko na kumikirot dahil ang mahalaga sa akin ay ang buhay ni Kara, lalo pat natutunan ko na siyang mahalin sa maikling panahon. Pagkarating ko sa bahay ay nakita kong ginagamot ni Lolo ang sugat ni Lola. Kung kaya't inilapag ko muna si Kara sa sahig ng sala. Uminom muna ako ng tubig dahil nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Tapos na ang lahat, Apo. Nagtagumpay tayo.
Ipinagmamalaki talaga kita, Simeon. Napakatapang mong bata. Bagay na bagay nga sa iyong pagiging isang tirador ng mga aswang. Ipinagmamalaki ka namin ng iyong lola, Apo. Kayang-kaya mong protektahan ang sarili mo. Panahon na para siguro ituro ko na sa iyo ang patungkol sa paggagamot upang ikaw na ang tuluyang tutulong sa lugar na ito. Hindi pa po ako nakapaghanda patungkol dyan, Lolo. Sapat na po kasi sa akin yung mabantayan kayo at mapuksa ang mga aswang sa ating baryo. Napakabusilak ng iyong puso, Apo. O siya, gagamutin na natin yung sugat mo para makapagpahinga na tayo. Bukas na bukas rin, itutuloy ko ang paggagamot kay Kara. Hindi siya pwede ngayon dahil sobrang hina ng katawan niya. Gagamutin ko muna ang sugat niya. Kapag hindi pa kaya ng katawan niya bukas, hintayin natin na gumaling ang mga sugat niya bago natin simulan ang pag-aalis ng sumpa sa kanya. Sige po, Lolo. Para po matapos ng lahat ng ito, gusto ko na rin pong makapagpahinga na rin po kayo. Kasi may edad na rin po kayo. Salamat, Apo. Salamat sa pag-unawa. O siya, lumapit ka na dito para malagyan ko na ng halapang gamot ang mga sugat mo. Si Kara po muna, Lo. O sige, tulungan mo siyang ihiga dito sa katre. Kinabukasan ay ginamot muli ni Lolo si Kara dahil malakas na agad ang katawan niya. Mabilis niyang napagaling ang sarili. Naghilom din agad ang mga sugat niya. Ang sabi niya ay ginamot daw niya ng kanyang laway. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Tuluyan na ding naalis ni Lolo ang sumpa ng pagiging aswang sa kanya. Mahabang naging gamutan nila pero nagtagumpay yun hanggang sa dahan-dahan na kaming makapagpalagayan ng loob ni Kara at sabay na mga planong bumuo ng aming sariling pamilya. Sa kasalukuyan ay meron na kaming 2 masisiglang anak na lalaki. Ang bilis ng panahon, mahal. Biniyayaan na kaagad tayo ng 2 anak. Maraming salamat sa iyo, lalong-lalo na sa lolo mo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. Mahal kita, Kara. Huwag mo nang isipin pang mga bagay na yun. Palagi ka na lang nagpapasalamat. Yung ibang tao nga hindi kami nagdadalawang isip na tulungan. Ikaw pa ba? Salamat din sa'yo, mahal. Dahil naglakas loob kang labanan ng sumpa. Dahil sa tapang mo, tuluyan kang nakalaya sa sumpang yon. Mas matapang ang isang bantog na tirador ng mga aswang. Asawa ko yata yun. Di naman masyado. Nginitian ko na lamang ang aking mahal na asawa at niyakap ito ng sobrang higpit. Sino nga bang mag-aakalang magiging kabiyak ko ang babaeng siyang nangyanggaw sa akin? Tinuruan ako ng aking lolo sa panggagamot kaya sa kasalukuyan, isa na akong albularyo sa aming lugar. Ako ang kapalit ni Lolo Fredo sa panggagamot. Dahil pinagpahinga ko na sila ni Lola, dahil matatanda na rin silang 2. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay sa aking naging karanasan sa buhay.